Patuloy na iniinda ng business sector ang epekto ng flood control scandal at ingay sa politika. Humina na raw ang tiwala ng mga investor at posibleng pangarap na lang ang target na economic growth. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kung ang ordinaryong mamamayan ay nakaabang sa teleserye ng totoong buhay, abangers din maging ang mga ekonomista. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni De La Salle University School of Economics Professor Dr. Jesus Felipe na tila wait and see ang nagiging sitwasyon sa economic growth ng bansa. Ani Felipe, ramdam agad ang epekto ng mga galaw sa politika at ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway na naman. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga bossing, ayan, click nyo lamang po yung subscribe button at kung gusto nyo mag-join sa ating community section, ayan, click nyo lamang po yung notification bell sa gilid, yan, sa kanan. So, simulan na natin video. Bali, ang topic natin mga bossing, tungkol dito kaya sa ekonomiya ng ating bansa na kung saan patuloy na bumabagsak dahil sa korupsyon. So, simulan na natin. Patuloy na iniinda ng business sector ang epekto ng flood control scandal at ingay sa politika. Humina na raw ang tiwala ng mga investor at posibleng pangarap na lang ang target na economic growth. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kung ang ordinaryong mamamayan ay nakaabang sa teleserye ng totoong buhay, abangers din maging ang mga ekonomista. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni De La Salle University School of Economics Professor Dr. Jesus Felipe na tila wait and see ang nagiging sitwasyon sa economic growth ng bansa. Ani Felipe, ramdam agad ang epekto ng mga galaw sa politika at ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Mabagal na paggastos, humihinang consumer at investor confidence, at lalo pang nalalayo ang growth targets ng economic team ng gobyerno. Both consumers and investors are really waiting to see what happens. This is a standard in all economies when there are situations like this one. So what we observe is that both agencies, consumers and investors are refraining from spending. Ayon pa kay Dr. Felipe, mula sa inaasahang 5.5 to 6.5% na growth targets ngayong taon at ang 6.5 to 8.5% targets nung mga nakaraang taon, tila lumiliit na ang projections. Hindi lamang dahil sa political turmoil, kundi dahil nananatiling low productivity economy ang Pilipinas. Paniwala ni Felipe, dahil ito sa mahigit kalahati ng mga manggagawang Pilipino ang nasa low wage at low productivity sectors tulad ng agrikultura, informal trade at construction, mga sektor na tinawag niyang structural trap na ilang dekada nang hindi malusutan ng bansa. So what corruption is doing is making things even worse in terms of how the country moves forward and what is going to happen during the next few years. So we need to differentiate between the shock that is happening now and the reality of the nation, even without the corruption scandal. Nauna nang sinabi ni outgoing Finance Secretary Ralph Recto na hindi inaasahang mahihit ng gobyerno ang growth targets nito. Ani Recto, nasa 4.7 to 4.8% lamang daw ang nakikita niyang taya ng economic growth ng bansa ngayong 2025, bagay na kung magkakatotoo ay magiging pinakamahinang paglago ng ekonomiya mula noong 2011 nang magdesisyon ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na babaan ang gastos dahil sa pangako ring labanan ang katiwalian sa kanyang unang taon bilang presidente. You see, 4% for an economy like the Philippines is very low. We need to grow much faster, precisely to increase incomes, wages, and income per capita. So 4%, if it materializes, it will be really a tremendous blow for all of us. Kino-question din ni Felipe ang madalas na linyang kulang ang pondo. Giit niya, may kapasidad ang gobyerno na gumastos at dapat itong gawin, lalo na sa infrastructure, education at health, bagay na sana raw ay masolusyonan sa gitna ng pag-imbestiga sa aligasyon ng korupsyon at ang nagpapatuloy na cabinet shake-up. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.
So yun na nga mga boss, dito na natatapos ang ating panonood ng video. Bali, reaction lang natin. Tama yung sinabi ni Doktor. Yan. Tama yung sinabi niya na dahil sa corruption nga yun nga. Unti-unting bumabagsak o bumababa yung paghina ng ekonomiya ng ating bansa. So, yun na lang. Dito na natin mga bossing video. Kung nagustuhan niyo ating video mga bossing, ayan. Subscribe lamang po kayo sa ating YouTube channel and more update video. Yun lamang bossing and peace yo.